Sa susunod daw na ipatawag ang 40 vloggers na ito ng kamera, uuobligahin na daw talaga nila. Siguro, yun nga, yung show cause order, isa na yon. At posibleng mapa-aresto or ipa-aresto rin yung mga yan kung sakaling hindi nga sila sumipot. Nauna na pong ibinalita na ang ilan sa kanila ay tumangkas na, ang ilan naman ay dumiretso at dumulog sa Supreme Court kasama ang kanilang kuno ay mga tagapagtanggol. Natural, mga DTS lawyers din yung mga yan, diba? Ayan, so parang binaliwala na itong mga itinuturing na fake news peddlers at salot daw ng ating bayan ang mga mambabatas at ang Kongreso. These individuals and groups operating with seeming impunity have poisoned public discourse and in many instances tarnished the reputations of those who dare challenge their narratives. Yan ang totoo eh. Totoo to Malala ang lason na ginawa na itong mga ito sa mga kababayan natin. At karamihan doon sa mga napaniwala, nasanay na sa fake news, karamihan dyan, napakahirap na pong ibalik sa normal na kaisipan. So, lalong lulubog talaga ang bansa natin kung dumami pa lalo yung mga kababayan natin, yung mga Filipinos na mas pinaniniwalaan ang fake news, mas naniniwala sa masama kaysa sa mabuti. Aniya, dapat ding maungkat daw, ito yung matindi, dapat ungkatin kung sino ang financier na itong mga pasaway na fake news vlogger na to. Totoo na meron talagang funding itong mga ito. At ang hinala nga ay posibleng, o sabi dito, possibly linked to illicit activities such as pogo operations or criminal syndicates. Totoo na meron talagang pera dito sa trabaho ginagawa na itong mga fake news vloggers na ito. Napakababang uri ng trabaho kung tutuusin. At ang totoo niyan, hindi talaga yan pang matagalan. Dahil sooner or later, ipapahama ka talaga ng mga ganitong klaseng trabaho. Yung pagpapagamit sa mga politiko. Mauungkat din daw kung sino ang pumopondo at nagbabayad dito sa mga fake news vloggers na ito. Meron po ba tayong idea? Ayan. Let us be clear, this is no longer a mere issue of online criticism. What we are facing is a calculated effort to deceive, defame, and discredit those who seek to uphold the truth. Totoo yun. Hindi na ito bastang online criticism lang na parte ng ating karapatan or freedom of expression. Ito kasi talaga ay planado na para ipabagsak or pabagsakin ang isang gusto nilang pabagsakin dahil itinuturing nilang kalaban. Kaya malala talaga. Siguro kung totoo yung kanilang kritisismo, kung may basehan sila sa kanilang kritisismo, wala naman talagang problema. Pero kasi, sa uulit-ulitin ko nilalason niyo po ang kaisipan ng mga kababayan natin. Pero ang masaklap dyan, sa inyong mga fake news vloggers na in-invite, sarili niyo po ang una niyong nilason, sarili niyo po ang una niyong niloko, bago pa man maloko yung mga kuno ay supporters niyo. Good luck.